Pinatatanggal na sa lahat ng online platform ang teaser ng pelikula ni Daryl Yap kung saan nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. Ang kampo ng direktor hindi na raw aapila. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pinabura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang petisyon for writ of habeas data ng aktor at TV host na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Ibig sabihin niyan, kailangan nang i-down sa lahat ng online platform ang inireklamong teaser video tungkol kay Pepsi Paloma. Base sa 20-page desisyon ng korte, kailangang burahin ni Yap ang teaser video kung saan nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. Nagpapasalamat naman ang misis ni Vic sa tagumpay na ito na aniya para sa kanilang pamilya at mga anak. Good news siya dahil hiniling talaga namin na ipatanggal ng korte yung teaser video at anumang sensitive personal information ni Mr. Vic Soto sa teaser video, promo materials at iba pang mga postings ni Mr. Daryl Yap. Nakasaad din sa nasabing resolusyon na pinapayagan pa rin si Yap na ipagpatuloy ang produksyon at pagpapalabas ng kanyang pelikula. Nagkaroon ng mediation ng korte, isang proseso kung saan susubukan ng tsansa ng areglo sa bawat kampo. Tinanggihan ni Bossing Vic ang anumang usapin ng settlement at binigyan niya kami ng instructions na ituloy ang kaso. Hindi siya willing to enter into any settlement. Nasa katotohanan ang panig niya. Natanggap na raw ng kampo ni Yap ang desisyon ng korte at wala silang balak i-apila ito. Natanggap na po ni Direk Yap yung copy ng decision as soon as it came out this morning. Sa kasalukuyan po ay meron kaming 5 days, Kasi 5 days pa muna bago maging final and executory yung decision. He believes that it is well written and it is fair. Itinanggi rin ni Yap sa korte na politically driven ang pelikula. Ngayong linggo naman, inaasahan ang tugon ng kampo ni Yap kaugnay ng 19 counts of cyber libel na inihain ni Vic Soto. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.